Sa ibang balita, tuloy na ngayong weekend ang pinaikling operasyon ng MRT para bigyang daan ang pagkukumpuni sa mga sirang riles. Papalitan nga, pero mga luma naman. Saksi si Steve Dailisa. Pagkaputol ng riles at iba pang panganib, yan ang sinisikap ng maiwasan kaya sinimula na ang pagpapalit ng hanggang 6 na kilometrong haba ng sirat uka-ukang riles ng MRT. Pero ang ipinalit na riles, hindi pa rin pala bago, kundi galing sa stabling track ng MRT depot na paradahan na testing site ng mga bagon. Ang ipapalit naman sa mga riles sa stabling track, mga sirang riles na galing sa mainline. Tandaan nyo, walang dynamic stress yan, walang dynamic loading yan. Essentially, nakapatong lang dyan ang tren. No? Kung gumagalaw man ang tren dyan, mga 5 to 7 kph. Sabi kahapon ng MRT Holdings, di raw dapat basta-bastang kunin ang stabling track kung wala pang permiso mula sa may-ari nitong Metro Rail Transit Corporation. Kailangan kumuha siya ng permiso doon sa may-ari, which is MRTC, bago niya gawin yon. Sagot ng DOTC, sinulatan na raw nito ang MRTC. Public safety, public welfare. Kung tayo mag-aaway tungkol sa pag-aari ng riles, ina-assure ko po, hindi ko po kukunin yung riles sa inyo. Babalik din po yung riles sa pag-aari ng MRTC. Bukod sa gabi-gabing pagtatrabaho tuwing weekday simula ngayong Sabado, hanggang alas 9 na lang ng gabi ang huling biyahe ng MRT at alas 12 na lang tanghali magbubukas pagsapit ng linggo. Hindi pa masabi kung ganitong tuloy-tuloy ang weekend operation ng tren. Pero unahin daw munang matapos ang mahigit sa 6 na metro ng riles na palitin na at aabuti ng hanggang 4 na linggo ang pagtatrabaho para rito. Pero di pabor sa pinaiksing weekend operation ng MRT si Party List Representative Antonio Tino. Maraming mapiperwisyo rito, no? Yung mga nagtatrabaho sa call center, may mga negosyo sa weekends. On the one hand, wala tayong magagawa. Ito na yung consequence nung ilang taon ng pagpapabaya sa MRT. Naungkat tuloy kung bakit wala pa rin nakukuhang permanenteng maintenance provider ang MRT. Pinuna ang umano'y incompetence ng Global APT na kahit Setyembre pa napasok ang kontrata ay sumasalo pa rin sa maintenance at binabayaran pa ng 57 milyon pesos para sa isang buwang serbisyo. Yan ay habang wala pang makuhang ibang maintenance provider. Hindi ko matanggap na ngayon parang hostage na ang publiko, no, at ang gobyerno dito sa kontratistang ito na hindi naman pala qualified, walang kakayahan para ma-maintain ng tama yung MRT. Buwelta ng Global APT, handa raw ba ang DOTC na mapili ang operasyon ng MRT? Sumbat pa ng kumpanya, katuwang daw sa rail replacement ang mga tauhan nito kahit di raw sakop ng trabaho nila ang rehabilitasyon ng riles. Kaya kahit wala pa ang in-order na 7 kilometrong haba ng riles at ang angkating welding kits, kailangan na raw may masimulang trabaho. There was some delay because of shipping from Australia to the Philippines. We cannot air freight. They do not allow. Hindi po pinapayagan na sa aeroplano ang welding kits dahil combustible. Ako si Steve Dailisa ng inyong saksi.